Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, samahan natin ang tatay, ang lingkod ng Diyos in the book of Matthew, chapter 16, verse 13 downwards. Siya ay may pamagat na revealing Jesus Christ to you and through you. And I read verse 13 of Matthew 16. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." So, napakalaki po ng bitiin ng Panginoong Jesucristo na ihayag, ipakilala sa atin ang kanyang sarili ng lubos at ganap. Upang makita natin yung tinakda niyang dakilang kaligtasan para sa atin. Makita natin yung ating pong kagalingan, yung ating kalusugan. Makita natin yung kasaganaan, yung buhay na puno ng kapayapaan, kagalakan. Kung makita natin yung malaking kadahilanan kung bakit tayo nandito at paano natin tatapusin yung ipinapagawa niya sa atin. Kaya yung tayo po ay magkaroon ng isang personal at tuloy-tuloy na karanasan sa Kanya ay masyadong mahalaga. Na hindi po natin dapat ipagkatiwala kung kani-kanino yung pribileyong siya po ay ating makilala ng lubos at ganap. Dahil marami pong mga tao, pag sila'y tinanong mo kung sino si Jesus, ay kanya-kanya po silang sagot. Kagaya po nung istoryang ating nabasa, akala ng mga tao siya po ay isang propeta, ang kagaya lamang ni Elias, ni Jeremiah, ni Juan Bautista, at ng mga propeta. At isa pong dahilan kung bakit niya tinatanong si Peter, sapagat bilang mga alagad, bilang mga hinirang ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang itinakda niyang maging kagaya niya, kinakailangan ay so specific sa atin, so clear kung sino talaga siya sa atin upang ipakilala natin ang lubos at ganap. At ito ay nangangailangan ng isang makalangit na kapahayagan or divine revelation. Dahil yung pong maliit na pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo o malaki ng konti ay hindi niya po kagalakan na yun. Ang tangi pong karangalan ng Diyos ay maintindihan natin ang lubos, maunawaan natin ang lubos kung sino siya sa atin na dapat mahayag sa pamamagitan natin. Kasi, alam nyo, Bride of Christ, Living Like Jesus Church, wala naman talagang pwede mag-define ng buhay ninyo at kinabukasan ninyo maliban sa Kanya. At isang reason niya kung bakit ibinuwis niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, siya inilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay muli sa mga patay
upang ihatid tayo sa katotohanan ito. Especially tayo, as the end time, living like Jesus, bride of Christ, ay nagpasya na mabuhay para sa Kanya at abutin ng napakaraming tao, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Idagdag pa na nabubuhay tayo sa panahon ng kaganapan ng mga propesya at pangako na ipinaabot ko sa inyo noon, at isa rito ay yung katotohanan bago siya bumaba, sa any moment rapture of the church, ay dadalawin niya tayo isa-isa ng paulit-ulit. At isa pong malaking kadahilanan dito ay yung gusto niyang ipakilala sa atin ng gusto, yung kanyang sarili, yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang buong kapuspusan, upang lalo tayong manabik sa ating ginagawang pananatili sa Kanya, pamumuhay para sa Kanya, pagsunod sa mga utos niya, at paglakad kagaya niya. Sapagkat kung ating pag-aaralan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa pangkasalukuyan, at itong panahon natin ay siyang mas greatest at glorious kaysa sa mga henerasyong binanggit ko, ang mga nagdaang panahon, daang-daang libong taon na ang nakalipas. Inihag niya ang kanyang sarili kay Adam at kay Eve. So ang layunin ay para makilala siya ng mag-asawang ito na nilikha niya sa kanyang anyo at wangis. At ma-enjoy nila ang intimacy, fellowship, relationship sa Kanya. Because they were created as we were created for Him, for His pleasure. At yun din ang nangyari kay Enoch. Nireveal niya ang kanyang sarili kay Enoch. And can you imagine, walang Bible ng time na yan. And out of that revelation, Enoch learned how to walk with God. And he was seen no more because God took him. Siya po yung unang-unang tao na rapture na buhay. It goes on up to Noah. Nireveal niya ang kanyang sarili kay Noah. In-specify niya ang plano niya na gagawin through Noah habang ang buong mundo ay kanyang hinahatulan. It goes on to Abraham. Na naiintindihan ni Abraham kung bakit hinayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya because he was chosen to be a father of many nations. Na sa pamamagitan niya, ang Diyos ay magtatayo ng isang bansang hinirang niya, and that is Israel. And through him, ay lalabas ang Messiah that will save the world and will raise up an end-time bride whom he will marry that have decided to be like him. So it goes on to Joseph, to Moses, to Isaac, to Jacob, to the children of Israel, the major and minor prophets, and to the apostles again and again. Combine revelation, combine manifestation of Himself sa panahon natin ngayon, have decided to do it greater and much greater than what they have done in the past generation. And take note please, it is only when na na-reveal si Jesus ng gusto kay Peter through God the Father, sa kanilang na-transfer sa kanya ang authority to rule and to reign. At yun ang sabi ng verse 19, that whatsoever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Ang nangyari kasi sa church for many years ay gumagamit siya ng authority na hindi nag-work out. Ay kung ito naman ay mag-work out, ay partially, meaning to say 50%. Na dapat ay 100%. Kasi nga po yung divine revelation, kagaya na nangyari kay Peter, by God the Father, for him to know who Christ really is, ay masyado pong mahalaga. So when Peter understood that, and it was passed on to all the apostles, they shook the world, they saved the world. At kahit saan sila pumunta, devil hindi mo tremble. No emperors, no Caesars has the power to stop them. I have been in Israel 3 times and I was privileged to see Caesarea
Ito po ay isa pong area na ang katabi niya po ay karagatan. At ang salitang Cesarea po ay kinuha sa isang emperor na ang pangalan po ay Caesar. At alam niyo, pag ikaw ay emperor, normal lang na maglagay ka ng maraming ribulto sa area na iyong sinako, pinamahalaan. Kagaya halimbawa sa Book of Revelation, nabanggit po ron ng Panginoon na merong seat si Satan. At ito po ay East Turkey po ngayon. At sa lugar pong yan, ang mga tao ay sumasamba. Sapagkat napakarami pong tinayo na temple ng bawat emperor. Halimbawa, kung 7 emperor po nag-exist ng time na yan mula sa simula kay Julius Caesar na siya pong pinaka-founder ng lahat ng emperor at tatay ng mga emperor hanggang sa panahon pong yun na kanilang kinalalagyan. So lahat po yan ay may templong itinayo. At lahat po yun ay may mga ribulto nila at Diyos-Diyosan. At obligado po ang known world at lahat po ng nasa control ng Roman Empire na sasamba po sa lahat ng ribulto na yan. Lahat ng templo ay papasukin nila. Hindi pwedeng isang templo lang. Dapat po lahat. At bawat templo po ay may kanya-kanyang pamahiin. At dito po nag-originate po yung nakikita natin sa Hollywood ng mga celebrity na may mga ahas na gumagapang sa katawan. At ito po ay matagal ng tradition ng panahon pa po ni Apostle John. Sapagkat yung pong tradition na yung mula sa emperor ay isa pong bagay na nagpapaabot na sa pamamagitan po ng mga ahas na yan, ano man ang sakit nila ay gagaling. Kaya kung kayo po ay titingin po sa isang pharmacist at bibili po kayo ng gamot, meron pong reseta yung doktor. So makikita nyo po sa reseta yung symbol ng snake. So, yun po ang originality nun. At dito pinili ng God the Father na want you to look and to listen carefully. Sa dami po ng bayang pinuntahan nila Jesus at ng mga apostle, ay pinili ng God the Father na dito i-reveal ng malinaw sa kanila kung sino si Jesus sa Cesarea. Upang ipakita ang katotohanan. Etong mga ribultong ipinatayo ni Julius Caesar at mga temple na pinaglagyan ng marami mga ribulto niya ay fake lahat. At ang tanging misaya na dapat sambahin, paglingkuran, sundin, ibigay ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And I personally believe na yung pong revelation na yun ay nag-sink deep sa buong katauhan ni Peter down to the apostles. Kaya nga sila po ino-opera ng mga emperor ng freedom para wag po silang mamatay sa pamamagitan ng crucifixion at pagpugot ng ulo. To denounce Jesus ay hindi po nila ginawa. So look to tatay please. Huwag niyo pong payagang meron ngayong mamisa sasabihin ko. Because what you are about to hear is the word of the Father to all of you. Ganyan kahalaga na meron tayong personal revelation. Personal encounter sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Madali kasing sabihin na I love God. It's too easy to say that. Madali kasing sabihin na God lives in me. Napakadaling sabihin nun. In fact, anybody can say that. But the question, do you really understand what you are talking about? What you are saying? Dahil kung yung divine revelation na meron dalang encounter from God to you to pass on to others through you ay missing, then your confession is lacking. Your declaration is lacking of the great truth that will bless many and even move them to come to Jesus and be saved. Kasi pag meron po tayong encounter sa Diyos, from being saved to being like Jesus every day, and I'm talking about genuine encounter, where heaven came down to your room and
the place for hours and clothe you with His love, His presence, and talk to you as a loving Father. Mula sa confession na He is living in you, ay tutuloy po yan doon sa truth na He is the Lord. Tutuloy po yan doon sa truth na siyang nakatira sa inyo ay dapat may control ng buhay niyo sa lahat ng bagay. At yan po'y magpapatuloy sa pamumuhay sa Kanya para sa karangalan niya at pagtatapos ng kalooban ng Ama. Ang kagandahan po kasi rito kung siya po yung may kontrol ng buhay mo na sumasa iyo at nabubuhay ka para sa Kanya at kalooban ng Ama. And then, walang reason para ikaw ay mag-aalala sa anumang bagay na nagaganap sa mundo at anumang pagsubok ng buhay na nararanasan mo kung ano man yan, kung kailan yan, at saan man nangyayari yan. Why? Kasi, yung nakatira sa'yo, siyang naghahari at nagmamayari ng buhay mo. So, ang ibig sabihin, kung ito'y malinaw sa'yo, bunga ng encounter na yan, at divine revelation, so wala kang dapat problemahin sapagkat may magtatanggol sa'yo. Wala kang dapat alalahanin kasi merong magpapahala sa'yo. At hindi ka dapat magtaka kung makatanggap ka ng sobra sa gusto mong matanggap sapagkat iba ang plano niya sa plano mo at iba ang isip niya sa isip mo. At kung meron kang gustong mata mo, ikaw lang yun, pero yung gusto niyang ibigay sa iyo, siya yun. At maintindihan mo na ito palang mga bagay na ito ay hindi problema at walang kabuluhan sapagkat ang sabi ng Bible, ang Diyos natin, ang Ama natin ay hindi inaantok, hindi natutulog. Kaya ikaw dapat tumulog ka ng mahimbing. Ang sabi ko, dahil siya laging gising, gusto niya, tumutulog ka. Hindi mo inaalala yung problema mo kasi gising siya, tumulog ka. Kasi, if our God don't slumber nor sleep and He is fully awake 24/7 without resting, tapos gising ka rin, gising din siya, so, sayang naman yung hindi niya pagtulog kasi gising ka. Tumulog ka, for the battle belongs to the Lord. At wag mo nang hintayin may makita ka, pag nanalangin ka, kaya wala kang nakita, matulog ka ng mahimbing at bago ka matulog, magpasalamat ka muna dahil naniniwala kang kahit ala kang nakita, ala kang narinig at baliktad pa yung narinig mo, answers prayer ka. Ganun lang kasimple yun. Ate Apostol, wala akong nakita. Tutulog akong mahimbing at mapayapa. Hindi mo ba alam kung ano yung sakit ko, ano yung problema ko, ano yung kabigatan ko, ano yung sitwasyong hinaharap ko? Hindi mo ba alam? Alam niya. At ala kong balak alamin lahat. Siya alam niya. Hindi mo ba nakikita yung x-ray ng doktor? Hindi mo ba nararamdaman yung dinaramdam ko maging sa pangkasalukuyan? Ang basihan po kasi hindi yung may nararamdaman ka o wala ka nararamdaman eh. Hindi maganda yung report ng doktor o pangit. Hindi kung may laman yung pitaka mo o magkakalaman pa lang o sobra sa laman. Hindi yun eh. O merong sinasabi ang taong maganda sa'yo o pangit. Hindi yun ang basihan. Isa lang ang basihan eh. Ang Diyos ay nangako na siya isasagot at hindi siya nagsisinungaling. Kaya kung ang ginagawa mo palaging basihan sa buhay mo, isa lang. At yun ang salita ng Diyos, tumulog ka ng mahimbing. Anong sabi po niya? Sa Joshua 23 verse 14, na lahat daw po ng pangako ng Diyos kay Joshua at sa Israelita, lahat ay naganap lahat. Hindi po ilan, hindi marami, lahat. Hindi ko po alam kung gaano karami pinangako ng Diyos kay Joshua sa pamilya niya sa Israelita. Ang alam ko, lahat daw ay naganap.
Na sabi ng 1 King 8:56, lahat daw ng ipinangako ng Diyos kay Abraham ay naganap lahat. At kung naniniwala kayo sa pangako ng Ama sa inyong buhay, na dapat niyong paniwalaan ng higit sa nakikita niyo sa mundo at sinasabi ng diablo at ng pakiramdam niyo ng x-ray at ng iba pat sino pa, at sa iyong buong pamilya, di magaganap din lahat yun. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians 1:20, na huwag tayong magsawang umamen sapagkat lahat ng pangako ng Ama kay Kristo, lahat ay puro oo. Walang hindi. Kaya meron po tayong encounter sa Diyos araw-araw, revelation. And again, I'm talking about genuine encounter. Masyado pong mahalaga. May stable ka sa lahat ng bagay. Magiging unshakable ka. When I say genuine encounter, ang ibig ko pong sabihin, hindi po kagaya ng testimony na maraming mga bishop at pastor here in abroad at mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, kasi siya po'y naiyak at para sa kanya, encounter na sa Diyos yun. Maybe, but that is too little. Kung baga po ba sa degree ng karanasan sa Diyos, yun po ay isang basic. So basic. Kung baga ba sa number, yun po yung pinaka-list sa number. Pag sinabi ko pong genuine encounter sa Diyos, you are lost in God. You know that God visit you. That is not by faith. It is an experience. You know that God entered the room and touched your life. You know that God is with you, beside you, embracing you, and telling you, have a good sleep, my son, my daughter. Huwag kang mamroblema kung wala kang asawa. O kung may asawa ka. Huwag kang mamroblema kung may nanliligaw sa iyo o wala. May umuupo, so lahat ay umaagree. Forget it. Leave it to God. Huwag mong problemahin kung ang buong mundo ay natataranta at pinaprophesy nila ang worldwide recession and it is coming, it will never stop. I prophesied that many years ago. Sapagat naintindihan mo, pag ang buong mundo ay nagpapanik na, yung kayamanan nila, sumasa atin na. Amen? You see, we create a lot of problem because we are not growing in the likeness of Jesus. That actually, it is not a problem at all. Tinanong po tayo ng isa nating dedicated, committed na youth. At yung tanong po niya ay direct to my eyes and to my heart. Sabi niya, Tatay, who is God in your life? Per time ko pong narinig na nagtanong ang isang anak nating youth na committed, direct to Tatay's eyes and heart. Asking a very important question. Na hindi ko narinig na tinanong sa akin ng mga bishop at pastor here in abroad, Filipino o foreigner for the past 37 years. This is the first time I hear that, which I'm longing for many years, that somebody will ask me, Tatay, who is God in your life? And I answer her abruptly. Sabihin bigla, ako'y sumagot. Who is God in my life? He's my everything in life. He's my Father, my Savior, my healer, my health, my wealth, my security, my victory, my shield. He's everything in my life. I live for Him, for His will. He's the most important person in my life. The greatest experience I have experienced in my entire life. While I was answering, the place where we were sitting,
We're filled with the glory of God. Sapagat yung pong salitang yun ay hindi po bunga ng head knowledge na nabasa sa libro, kinopya sa Facebook. No. It is a product of a life lived, desiring God night and day, day and night. It is a product of an encounter, everyday encounter with God. Ganito rin dapat sa inyo. Na sa bawat araw na dumadaan, ay hindi kayo kontento sa inyong kinalalagyan. Because true biblical authenticated Christianity always move with God. At yun po yung naging problema ng maraming churches here in abroad. Nung yumaman na sila, dumami kongregasyon, may mga pera na, may bank account, nakakapag-travel sa buong mundo, professional na yung mga anak. Kontento na po sila ron. Now watch me please. At the same time, nagliligtas po sila ng kaluluwa. Hindi sila tumitigil magligtas ng kaluluwa. But the problem, yung kanila pong spirituality ay hindi naman po na-upgrade. Ang nangyari, hinahawakan nila at niyayakap yung seemingly para sa kanila naging daan upang sila po yung magtagumpay at marating yung kalagayan nila ngayon. That they truly forget life is not about things. It is not about success. It is not about money. It is not about popularity. It is not about being who you are that are known all over the country and around the world. No. Life is about Jesus and living His life. At ito mga binanggit ko, ito yung bunga o produkto ng buhay ni Kristong sumaiyo at pamumuhay mo kagaya niya. At araw-araw na karanasan sa Kanya. Kasi magiging buhay lang naman si Jesus sa iba sa pamamagitan nyo pag buhay na buhay siya sa inyo. Kaya kung may encounter po ang church kay Jesus, kagaya ng sinasabi ko, at kilala mo si Jesus ng gusto, yung mind mo renewed. You will operate in the mind of Jesus Christ. At yung karakter mo hindi rotten, hindi fruit of the flesh, but the fruit of the Spirit. Amen. Now, question. Tatay, ang purpose pala ng pagre-reveal ni Jesus ng kanyang sarili sa akin ay para makilala ko siya ng gusto. Para mabuhay ako para sa kanya sa kalooban ng God the Father at maging kagaya niya, magawa ang mga gawa niya at matapos ang lahat ng ito. Ano ang dapat kong gawin? So number 1, be with Jesus always. Be with Jesus always. That's number 1. Acts 4:13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated in entrainment, they marveled and they realized that they have been with Jesus. Amen. Nagulat po sila kasi si Peter, taga Galilee. Sa Galilee po kasi walang scholar eh. Ang Galilee po kasi, ito po ay isang lugar na ang profesyon ng mga tao po ay pangingisda. Wala po rito yung mga scholar. Yung mga scholar, nakatira po sa Jerusalem yun. Yung po yung mga Pharisees, scribes, Sadducees. Sila po yung bumubuo po ng Sanhedrin, 70 scholar. Ando doon din po yung seat ng leadership ng Sanhedrin. Pero nagulat po sila, kasi noon, pag ikaw ay taga-Galilee na, fisherman ka lang, uneducated ka. Pero amazed po sila, sapagkat si Peter naging powerful. Na yung lumpo for 40 years, inborn, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ay lumakad ng ganong kadali. Amen. At naiintindihan ni Peter ngayon ang katotohanan because he is spending time with Jesus always, every day. Ang kasama kasi ng mga apostol, si Jesus eh. At ang kasama ni Jesus araw-araw yung mga apostol. Na
Ganito lang pala kadaling gumawa ng himala. So we will come to know the Lord fully pag palagi natin siyang kasama. So ganito natin to ilagay. Nung nililigawan pa po ko ni Nanay Ellen, ay teka. Andiyan siya ngayon, kasama ko siya. Baliktad. Correction please. Nung nililigawan ko pa po si Nanay Ellen, hindi niya pa ako lubos na kilala. Alam niya lang, magandang lalaki ko. Pero hindi po niya alam kung sino ako ng lubos. So palagi po kaming namamasyal, lumalabas. So doon niya ako nakilala ng husto. Dahil lagi kami magkasama. At nung kami po ay nagsama na, lalo po ngayon, mas kilalang kilala niya ako. So to meaning to say, nakilala niya ako ng lubos na ganap dahil lagi kami magkasama. Ganun lang po kasimple ito. Living like Jesus, bride of Christ. Pag lagi mong kasama si Jesus, wala kang option kundi makilala siya ng lubos at ganap. Magkaroon ka lang ng puso, ng mitiin araw-araw na unahin siya. Huwag mo siyang gawing alternative. Pag may problema ka lang, malalim kang manalangin. Pag may problema ka, maapoy kang mag-ayuno. Pag wala, kain ka ng kain, tulog ka ng tulog. May problema ka o wala, go deep in knowing Jesus. Have a strong desire to know Him more. At ang goal mo palagi, pag ikaw ay may communion sa Kanya, personal intimacy mo ito, ang tawag ng iba dyan ay quiet time, ang tawag ko po dyan ay sweet, sweet, precious moment with Jesus. Ang desire mo is to know Him. Hindi mga needs. Kasi pag nakilala mo siya at naranasan mo siya, yung needs mo tapos na lahat dahil siya po ang susi sa lahat ng problema mo, ano man yun. Amen? Be with Jesus always. Wala pong limit yan. It's up to you. Kung gaano karaming oras ang ibibigay mo sa Kanya. Gaano karaming panahon ang ibibigay mo. But the number one thing, pagising mo sa umaga, it must be Jesus. Meron pong nagtanong sa akin ang secret ng power ko. Sabi ko, of course, God. Pero hindi po ito, alam ng marami, si-share ko sa inyo. Magmula na ako po naligtas 37 years ago, hanggang ngayon. Hindi po ako umiinom ng tubig at kumakain, malibang maranasan ko muna si Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng priority worship. Hello. Hindi masamang uminom ng tubig, hindi masamang mag-almusal, especially gutom ka. Pero ako po'y nagpasya nung ako'y naligtas na ang almusal ko ay si Jesus. Ang pagkain ko ay si Jesus. Ang tubig ko ay si Jesus. It is a commitment that I choose to do whatever the cause is. It is a strong desire that I decided to do in spite of any opposition. Siyempre, ang unang opposition yan, yung katawan mo eh. Nagugutom yan. Are you with me? It must be Jesus every day. Una siya sa lahat. Kaya minsan yung aking tanghalian, alas 4 ng hapon, minsan alas 5, yung almusal. Kasi enjoy ko muna ang Lord. Are you with me? Pleasing po sa Kanya yun. Isa po yung malalim na devotion sa Diyos. Isang sincere, honest desire. And believe me, not once na binigo niya ako. Pag nagugutom ako, dinadalaw niya ako. Pag nauuhaw ako, binubusog niya ako. Kaya pagkatapos noon, I enjoy eating with Jesus. At pagkatapos noon, lalabas na ako magmi-minister kagaya ngayon with Jesus. At pagkatapos ng gawain mamay, uuwi na ako with Jesus. At tutulog ako magpapasalamat sa God the Father with Jesus.
Mahina po malakpak mga tao rito. Si Paul po ay 40 years na nagpapangisyon sa apostolic office niya. But amazingly, meron siyang statement na so striking. Sabi niya po sa Philippians 3:10 ay ito, that I may know Him in the power of His resurrection, in the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, that I may know Him. Amen. 40 years na po sa apostolic ministry, grabe na po yung miracle na ginawa. And yet, may puso pa siyang makilala ang Panginoong Hesus. Yun yung sinasabi ko kanina. Na pag nakontento na po tayo sa meron tayo, simula na po yun ang atin pong pagbaba sa Espiritu. Maganda pong marami tayong ginagawang dakilang bagay sa Lord. Pero ang safety po natin yan, upang patuloy nating magawa yan at ma-upgrade pa po yan, is to know the Lord more and more. Kasi pag dumating ka na sa punto at dinaya ka ng isip at ng diablo, nakilala mo na siya ng gusto at okay na yung narating mo, then that is the beginning of your spiritual drought, spiritual complacency, at spiritual exercises na yung iyong paglilingkod at ginagawa ay routine na lang. Wala nang apoy. Ayat nagliligtas ka ng kaluluwa. At kahit may pumapasok sa langit dahil nagliligtas ka, it doesn't mean to say yung buhay mo ay glorifying sa Diyos. It's another story. Pero si Jesus, kahit wala pa po siyang public ministry, nalulugod na ang God the Father sa Kanya. Dahil siya po ay palaging sumasa Diyos. Amen. Kaya ang kilalanin po natin ng Diyos. And when I say God, I'm talking about God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. When I say Jesus Christ, I'm talking about the second person of the Godhead. Are you with me? Ay wala pong graduation. In fact, marami po na kasulatan sa Biblia ang akala po ng marami yun na po ang meaning niya, pero pag pumunta ka sa presensya ng Diyos, i-explain sa ito ng Holy Spirit, especially, it is about the life of Christ, the work of Christ, magugulat ka. Hindi pala ganun. Kaya yung ating understanding ay na-upgrade at tayo po'y dumadating sa kalagayan na nakikilala siya ng lubos pag palagi tayo sa presensya niya. Because everything begins in His presence. And everything ends in His presence. Amen. Kaya dapat ang mga bishop at mga pastor, pababa sa mga worker, congregation, ay talagang attracted sa Lord. Jesus addict, Jesus fanatic. Amen. At dito mo madidiscovery na the more na nararanasan mo, Panginoon, the more gustong-gusto mong lagi siyang maranasan. At gagraduate ka na roon sa immaturity about sa iinimin, kakainin, pambayad, pamasahe, saan ka sasakay. Tapos na lahat yun. Dahil maintindihan mo lahat pala ng Kanya, iyong-iyo. Hindi ko po ito ituturo ng buo. Nilid ako ng Holy Spirit. Insert ko lang ng konti. Hopefully, maybe tomorrow, sa last day, depende po sa Holy Spirit. Actually, ang kailangan ng church ngayon, hindi pera eh. You know, hindi pera. Because, ang pera po, matagal na nandiyo dyan. Hindi lang nila natatanggap. Hindi nyo lang natatanggap. Ang kailangan ng church ngayon ay hindi pera, kundi obedience at saka wisdom ng Diyos. Dahil yung pera na yan, hindi ka pa pinapanganak. Nandyan na yan. At ituturo ko sa inyo sa susunod na araw ko, ililid ako ng Holy Spirit, kundi man sa Facebook nyo na lang panoorin, sa ibang bayan naman ako magtuturo. Depende sa Lord. Hindi mo kailangan ng pera. Matagal lang nandiyan yung pera. Ang kailangan mo ay mabuhay sa pagsunod at mag-operate sa karunungan ng Diyos. Number 2, how to know God.
You will know Him through His Word. Makikilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya yung basa ng Bible, sila po yung kilalang-kilala ang Diyos. Ano pong sabi po ng John 5:39? You search the Scriptures. At ang salita Scriptures ay ito pong Holy Bible. Ang salita ng Diyos, ang kasulatan. For in them, you think you have eternal life. Now watch this. And these are they which testify of me. Do you hear that? And these are they which testify of me. So Jesus said, sinasalisik nyo ang kasulatan sapagkat para sa inyo, ito ang source ng eternal life. Pero dapat nyo rin intindihin na kung gusto niyo ng eternal life, ay dapat yung malamang sa akin ito manggagaling. At ang kasulatan na nagpapatotoo para sa akin. Makikilala niyo ako sa pamamagitan ng mga salita na binabasa niyo. Are you with me? Hello. The Word will bring you to God's Word. Who is the Word? Jesus Christ. And who is God's Word? The Bible. In the beginning was the Word, the eternal God. And the Word was with God. And the Word was with God. And the Word became flesh. Kaya nang si Jesus pa'y dumating sa mundong ito, He is the Word, the eternal God who became flesh, 100% God, 100% man. At nung siya po'y magsalita, ang kanya pong sinabi ay God's Word, puro revelation. Are you with me? At lahat po ng sinabi ni Moses at ng mga prophets patungkol sa kanya na nasulat hanggang Book of Psalm at mga letter ng major at minor prophet ay kanyang kinot at kanyang ipinulpil. So meaning to say, binabasa ng Panginoon ang kasulatan. Kaya alam niya, lahat ito'y patungkol sa kanya. Kaya pag tayo po'y nagbabasa ng Biblia ng walang tigil, araw at gabi, nakikilala natin ng lubos at ganap ang Panginoon. Ganito yan eh. Kung gusto nating makilala ang isang tao, basahin mo biography niya. Is that correct? Makikilala mo siya. The same, pag lagi mong binabasa ang Bible, sa ayon sa gusto ng dyablo, makikilala mo ang Panginoong Jesucristo ng lubos at ganap. Kaya wag po nating sayangin yung ating panahon sa telebisyon, sa dyaryo, sa balita ng mundo, sa sabi ng mga politiko, sa mga negative na bagay, sa akin po kayo tumingin. Sa mga paulit-ulit po riyan po sa Facebook, paulit-ulit na turo, at kung kanino pa kayo nagkukopya. Devote yourself to apostles' teaching. Magbigay kayo ng maraming oras at panahong bulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabit araw. Ano po sabi po ng Diyos sa 1:8? Please listen to this. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Do you hear that? You shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Amen? And then you will have good success. So dito po, binanggit yung salitang prosperity or being prosperous and success. So, ito po yung gusto ng lahat na mata mo eh. Wala pong anak ang Lord. Ano man po yung kanyang denominational level, ano man ang kanyang title, na hindi po gustong maging successful at prosperous. Lahat po yun ang desire. At sinabi po ng ating binasa ang sikreto. Ano po ang sikreto? Ang salita ng Diyos ito. Ganun mo pong gagawin natin dito, bulay-bulay mo araw at gabi. Alam mo, salin mo, meriendahin mo, i-midnight snack mo, ihapunan mo. Huwag kang tumigil na kakabasa kung gusto mong makilala ang Lord ng gusto at mata mo ang success at prosperity. Huwag kang magbabasa lang kasi may problema ka at magtuturo ka, kagaya ng ginagawa ng maraming bishop at pastor. Nagbabasa lang kasi magtuturo. 37 taon na po ako naglilingkod sa Diyos ng totoong paglilingkod. Kahit minsan hindi ko po na-miss ang Biblia. Araw-araw binabasa ko po siya. At hindi ako nagbabasa para kumuha ng head knowledge. Hindi ako nagbabasa para may maituro.
Kusang dumadating yun. Nagbabasa ako para makilala ng gusto ang Panginoon at malaman ng malinaw ng walang bawas at walang kulang kung ano po ang perfect will ng Diyos na walang papalakpak. Hindi lang po yung nasusulat, kundi yung spoken word. Kasama yung spoken word, yung rema. Are you with me? So, ganun po kasimple yun. Hindi mo na kinakailangan pang mag-scholar o theologian sa Bible School o mag-aral ng apologetic theology o ano pa pong theology yan. Spend much time reading the Bible. Hello. Kaya yung marami pong mga kapatiran na anak ng Diyos sirine abroad, narinig ang Word of God, pero nung dumating yung problema, hindi naka-overcome. At yung problema, maliit lang. Paano nangyari yun, Tate Apostol? Narinig ang Word of God. Ganito po yun Narinig nila ang Word of God, pero hindi pa po pumasok sa puso nila yun. Head knowledge lang po yun. Kasi hindi po sapat na mapakinggan yung Word of God. Sa akin po kayo tumingin. Hindi po sapat na mapakinggan yung Word of God. Ngayon, nakikinig po kayo sa akin. Hindi po sapat ito. Pagkatapos ko pong magturo, kung anong sinulat nyo riyan, basahin nyo uli. Panoorin nyo sa Facebook yan. Pag nailagay sa TV, panoorin nyo sa TV. Pag nailagay sa radyo, pakinggan nyo, basahin, panoorin ng paulit-ulit. Yun po ang tama. Upang sa inyo pong patuloy na pakikinig ng salita na yung inyong pananampalataya ay manatiling matatag hanggang maging sakdal kagaya ng faith ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang sabi ng Romans 10:17. Now, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang ginawa ng marami, they hear it once. No. Head knowledge po yun. You must hear it more than twice, more than thrice, but again and again. Hanggang yung revelation na i-consume ka. Hanggang siya po'y maitanim ng malalim sa buong katauhan mo. And believe me, habang natutulog ka yung salita ng Panginoon mo, na itanim sa buong katauhan mo, natutulog ka, siya po'y namumunga. At ang bunga po niya ay success and prosperity. Sapagkat pag lagi mong pinakikinggan ng salita ng Diyos, na puno po ng anointing na pinapangaral ni Tate Apostol, dadaling ka nito sa pagsunod. At yun ang magdadala sa iyo sa success at prosperity. Pakilakas po yung palakpak. Amen. Kaya ang magaling ng pastor at bishop, at mga ngaral at guro at ebanghelista, yung kanyang ituturo, prophecy man po yan, alisin natin prophecy kasi hindi napapag-aralan to Sabihin, yung prophecy mo, hindi mo minimemorize yan kung saan dadating yan. Alisin natin yon para hindi po tayo lumayo. Yung mga nagtuturot nangangaral, yung iyong gustong iturot ipangaral, dapat hindi mo binabasa minsan lang yan. Iniintindi mo yan. Binubulay-bulay mo yan. Hanggang lumawak yung revelation. At ikaw mismo ay napuspos habang yung itinuturo mo kahit alam mo na ay paulit-ulit mong binabasa. At kasabay nun ay nananalangin ka, Father God, ito pong sinasabi ko at gusto kong sabihin ay itong sinasabi mo sa akin at gusto kong sabihin sa end time living like Jesus bride, ay pamungahin mo sa akin at sa kanila. Hayaan mo maging buhay ko ito. Kasama ng pananalangin. Yun po yung tamang pagdadala. Simpleng-simple. Hindi mo na kailangan pa ng hermeneutic at homiletics. Simpleng turo po ito mula sa totoong apostol. At kaya pag tumayo ka riyan, kahit isang chapter at verse lang yung sinasabi mo, kasi na-stretch yan, puno ng power yan, then God confirm you with signs, wonders, and miracles. Amen? At huwag kang magtaka na kung naging pamumuhay mo yan, hindi ka naubusan ng ituturo kasi niririmahin ng Holy Spirit sa iyo ang mga kapayagang tinanggap mo noon na kailangan nilang pakinggan ngayon. Kaya nagsama yung nakalipas na revelation, pati bago, na nirelease ng Holy Spirit sa kalagitan sa pamamagitan mo, alinsunod sa pangangailangan ng mga nakikinig sa iyo. Amen.
Ano pong sabi po ng 1 Timothy 4:13 to 17? Watch this. Paul said to his son in the faith, to his faithful son in the faith, Timothy, ito po sabi niya, "Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands, with the laying on of the hands of the eldership. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that you progress, that your progress may be evident to all." Now watch this. "Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you." So paano daw po ililigtas ni Timoteo yung pastor, bishop, teacher, evangelist, elder, yung kanyang sarili, pati yung nakikinig sa kanya? Paano niya ililigtas? Number 1, sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Are you with me? Kaya yung pong pagbabasa mo, from head knowledge, siya po yung nagiging revelation knowledge. Are you with me? Kaya ni Tate Apostol, napakarami ko pong turo sa Facebook, sa YouTube, sa TV. Daming libro, magazine, manual, booklet. Babasahin mo ng paulit-ulit yan, lahat yan galing sa Bible. May stretch pa yung mind mo. Hello? Hindi ka maliligaw ng turo. Sabi nga ng isa nating anak kahapon, ako po yung nagturo. Kahapon, sa kanilang tahanan, kasama yung mga tauhan niya. I-dedicate po yung bahay nila. Sabi niya, matagal na ako nagbabasa ng Bible. Marami na ako na-atinan, pero hindi ko naintindihan. Pero nang parinig ko si Tate Apostol, bumakas yung isip ko. Yung mga hindi ko naunawa, naintindihan ko ngayon sinaipaliwanag yan ng maayos. So the more inuulit mo yung revelation ng isang apostol at itinilaga mo yung buhay mo sa pakikinig sa aral ng apostol, naging adik ka rito. Yung hindi mo dati naintindihan, lalo mong maintindihan. At yung naintindihan mo, mas malawak mo pang maintindihan. So meaning to say, walang sayang sa gagawin mong pagbabasa sapagkat ang makikinabang ay ikaw at yung tinuturuan mo. Ikalawa, give attention to reading. Ikalawa, to exhortation. Exhortation. Nag-i-exhort. Ano ba yung nag-i-exhort? Nag-i-inspire. May simpleng salita, nag-i-exhort. Kaya mo yan. Itong sabi ng Diyos, in time of suffering, pinapalakas mo yung kawan. In time of blessing, ina-assure mo silang dadating ito. Sa nag-i-exhort ka, you edify them, you bless them, you inspire them, you strengthen them. Amen. To doctrine. To doctrine. Yan. Doctrine. Mga katotohanan na nasulat sa kasulatan. Hindi naman masama ang doctrine sapagkat ang Bible po ay full of doctrine. Kagaya ng Christology, soteriology, hamartology, eschatology, demonology, satanology, pneumatology, ecclesiology, eschatology. Ang pangit lang pong doctrine ay yung mga maling turo nga. Yung mga denominational teaching na specialized doctrine. Pero ang Bible po ay book of what? Doctrine. Amen. Yung mga maling doctrine yan, ang Diyos po ay isa lang. Si Jesus yung God the Father. Si Jesus yung God the Son. Siya pa rin yung God the Holy Spirit. Yung po yung mga maling doctrine. Hindi masama ang doctrine. Yung mga maling doctrine, yung babae dapat hindi naghihikaw. Hindi nagmi-makeup. Dapat mahaba ang buhok. Parang buntot ng ahas. Dapat palaging parang away sa kasalan yung suot. So yun po yung mga maling doctrine. Slavery po yun. Yun ang pinagbabawal. Pero yung sinasabi ni Paul na doctrine sa kanyang anak na si Timothy ay biblical doctrine. Teaching ni Jesus na binigay sa mga apostol at ipinasa ni Apostol Pablo sa kanyang anak na si Timoteo, pinasa ni Tate Apostol sa inyong lahat. Yun po ang tamang doctrine at yun po yung doctrine na binabanggit niya. Amen. At wag niyong kalimutan yung gift na na-impart sa iyo nung pinatungan kayo ng kamay ng tatay, kagaya ng ginawa nila kay Timothy, na yung eldership nilahan siya bago siya kinomisyon. May na-transfer sa kanya. Either it is prophecy, spiritual gifts, administration, whatever it is. Na-transfer sa kanya, nire-remind siya.
I-bank on mo ang sarili mo dyan. Huwag kang lumayo riyan. Sa tawag mo, yan yung anointing mo. Amen? Amen? Huwag kang magambala dyan ng mga kung sino-sinong tao para guluhin yung tawag mo. Ipayapa mo ang puso mo kay Kristo. Dahil sa ayaw sa gusto ng diablo, minsan ka lang magpapakasal. At kay Kristo ka magpapakasal. Amen. Kaliwanag po ba yun? Bulay-bulayin mo ang lahat ng ito. Ang salita po ay mabigat. Give yourself entirely to them. Yung buong kabuuan ng buhay mo, ilagay mo sa pagbabasa, sa pakikinig, sa doktrina. Amen. Sa mga gifts na tinanggap mo, sa operation ng gift of the Spirit. Yung na-transfer sa iyo, magmula nang napatungan ka ng kamay. Ito po ang way para maligtas yung kaluluwa mo na nagtuturo at yung mga kaluluwa ng tinuturuan mo. Aliwanag po ba yun? Alam niyo, ang pulpito po masyadong sagrado. 1 Timothy 3:1, listen and learn. This is a faithful saying. Ito po ay tapat na salitang hindi mo pwedeng baguhin. It will stand the test of time. It will last forever. If a man desires the position of a bishop, he desires a good work. Sa ibang translation, a noble work. So yun pong ibig sabihin, yung office niya, sagrado. Napakabanal, napakalinis. Kaya pag ikaw ay nagsasabing bishop ka, ordinahan ka bilang bishop, you have to live in a complete consecration of life. You must live a complete purity of life. You must be righteous in all things. Your life must be blameless, so transparent, na para kang isda sa aquarium na binabasa ng lahat ang buhay. Kagaya ng isda, tinitingnan kung paano lumangoy. Hindi ko na po ito isa-isa, basahin niyo na lang po sa inyong tahanan. Mula po verse 2 hanggang verse 7. Andi dito po ang credential at qualification ng isang bishop. Kayo na po humusga't humatol sa inyong pagbabasa. Kung meron kayong kilalang bishop, kung makikita niyo po yung kanila pong kwalifikasyon na ayon sa salita ng Diyos. Kasi napakarami pong bishop ngayon, walang kongregasyon. Napakaraming bishop ngayon, hindi full-time nagninegosyo. Napakaraming bishop ngayon, intercessor ng politiko, bodyguard ng politiko. They desecrate the office. At ang church po, walang naunawaan, tanggap na lang ng tanggap. No. Ako po'y tiniyo ng Diyos bilang end-time apostle para itayo at ihanda ang living like Jesus' bride sa pagbaba ng Panginoon, turuan siyang maging kagaya ni Jesus. And the same time, para itama ang mali at ang tama ay panatilihing tama. Kaya, hindi ako nagtataka na walang tapang ang mga pastor na yung mga bishop ay kanila pong dalhin sa exhortation, sa understanding, dahil sila po'y naturuan na respect the anointing in the office. Totoo po yun. Kaya lang ang problema, how you demand the pastors, kung ikaw yung bishop at senior pastor, may respect yung office mo at anointing mo, kung hindi ka nagpa-function dito, at the same time, ay taliwas yung buhay mo, saan nasusulat? You must not demand that. Eh dahil naturuan po sila ng maling teaching, at ito na nga po yung tinuturo, so, ang lahat ng responsibility na punta kay Tatay Apostol, kaya wag po kayong mag-alala at wag kayong magtaka, I take responsibility. Are you with me? At kung pag-uusapan po nila at pipilit nila yung higher anointing at higher office, and then they must listen. They must listen to me as God's end-time apostle, period. Dahil yung anointing ko at office ay mas higher kaysa kanilang kinalalagyan. Amen. At hindi lang po sinasabi ng apostol sa kanyang anak na si Timoteo, magbasa ka at lahat ng panahon mo ibigay mo sa pagbabasa, exhortation, doctrine, at sabi, iba pang binanggit ko sa inyo kanina, yung remembering that spiritual gift na natanggap mo.
But the same time, sabi po niya sa 2 Timothy 3:10 ay ito, but you have carefully followed my doctrine. So hindi lang daw po tinanggap ni Timoteo yung doctrine itinuro ng tatay niyang apostol, kundi matama niya pong sinubaybayan. Inintindi, inunawa. Kaya lahat ng turo ni Timoteo ay galing sa doktrina ng tatay niya. Wala siyang sariling version sapagat ang doktrina ng Bible ay galing sa Diyos. At yun ang dapat ituro sa lahat. Kaya kung ano po yung binasa ni Pablo at itinuro sa 1 and 2 Timothy, yun ang tinuturo ni Timoteo. Wala siyang sarili niyang libro, wala siyang sarili niyang dogma at katisismo, at wala siyang sarili niyang so-called extra biblical revelation. Kung ano na yung pinadala sa kanyang revelation, yun na yun, at yun ang binabasa niya sa church. Lakasan niya yung palakpak. Now, what is a doctrine? Karagdagan po sa sinabi ko kanina, what is a doctrine? Doctrine is a teaching or instruction. Sabihin natin lahat, teaching. Ikalawa, instruction. Imparted by an authoritative source. A doctrine is a teaching or instruction imparted by an authoritative source. Sino po yung authoritative source? From God, to His apostles, to His Timothy's, to the church. Yun po yung order. Sabihin natin lahat, mula sa Diyos, sa apostol, sa Timoteo, sa iglesia. Palakpakan natin ang Diyos. What is a doctrine? It is what the entire Bible has to say on one particular subject. Let me say that again. It is what the entire Bible has to say on one particular subject. Maliwanag po ba yun? That is the meaning of doctrine. At isa pa pong meaning, God's truth revealed. Doctrine. Kasi, kung bakit po siya naging biblical doctrine, dahil siya po'y truth. Kaya hindi sapat na merong doktrina ang sino man. Dapat ang doktrina niya, totoo, turo ni Kristo, galing sa Diyos, biblical, at ang buong Old and New Testament ay hindi po nagdi-disagree. Sila pong lahat ay nagkakaisa na ito'y pinagtitibay na katotohanan. Sige po, tuloy natin ang palakpak. Amen. Ikatatlo, how to know God? We will know Him when we experience His promises. So lalo natin siyang makikilala pag yung mga pangako niya ay nararanasan natin. So ano po yung nadadagdagan sa pagkakakilala natin sa Diyos pag yung mga pangako niya ay nararanasan natin, nangyayari sa atin. Halimbawa, siya po yung salvation natin, family natin, healing natin, ang family natin, ang iba pa, prosperity, victory, being transformed from glory to glory, being like Jesus, living in the realm of the supernatural, it means signs, wonders, and miracles, and much more. So ano po yung nadadagdag sa atin na nagiging daan upang lalo natin siyang makilala? Ano po yun? God is faithful. Pag binasa niyo po ang attributes ng Diyos, meron po siyang moral at meron po siyang attributes na sa Kanya lang yun, at yung moral na i-impart sa atin. At siya po sa moral attribute niya ay God is faithful. So dati nababasa mo lang yan. Head knowledge, doctrine po yun, faithful. God is faithful. Ganun mo naranasan mo yung pangako niya, yung iyong understanding ay naging experience at yung pagkakakilala mo sa Kanya ngayon ay isa ng reality because you experience His promises. Kasi kahit kantahin mo yung kantang He is a faithful God, malibang maranasan mo yung mga pangako niya, hindi talaga buhay sa iyo yung katotohanan ang Diyos ay tapat. Pero pag naranasan mo yan, yung faith mo magsosorhay kapag may problema at may nagpapakansil sa iyo at may problema dumating sa iyo, hindi ka natitinag, isa lang ang sagot mo. Kung paano ako tinulungan ng Diyos noon, tutulungan niya pa rin ako ngayon sapagkat ang Diyos ay tapat. So, hindi ka magko-confess ng negative at magsasabing, Lord, ano na naman to? So, bali wala sa iyong nagaganap kasi alam mo nung kung paano kanya binigyan ng tagumpay nung simula, nung una, as
ay ngayon din, bibigyan kanya ng tagumpay at mas dakila pa kaysa nakalipas. Dati noon, hirap kang tumawid sa ilog, pero hinati ng Diyos yung ilog, nakatawid ka. Ngayon, napunta ka sa dagat na pula, sa Red Sea, nag-aalala ka, hindi ka dapat mag-alala sapagkat alam mo na kung nahati niya yung ilog para makatawid ka, hati niya rin yung Red Sea, tutuyuin upang makatawid ka. Kaya imbis na mag-alala ka, kasi yung nasa harap mo ngayon ay Red Sea, hindi ka na mag-aalala. At sila nga sasabihin mo, kung paano siya sa akin sumama noon sa ilog, na ako'y nakatawid, kasama ko rin siya ngayon sa pagtawid ko sa Red Sea. Hallelujah! Amen! Ika-apat, we will know Him when we minister Him. Makikilala po natin siya pag siya po'y mini-minister natin. Dito natin maintindihan yung kanya pong mga ways. Why He do these things? Kasi marami po ginagawa ang gawa ng Lord, pero hindi sa paraan ng Diyos. Dapat hindi po ganon. We must do the acts of God. We must do the works of God according to the ways of God. Amen. Hindi ko po kayong halimbawa. Noong mga nakalipas pong mga taon, matagal-tagal na rin pong taon, lagi kami naghahanap ng lugar na gagamitin para mapagdausan ng family camp, pastor's camp, youth camp, at iba pa pong mga great event. So umubos po kami ng milyon-milyong pera sa kakabayad, sa kakahanap po ng lugar, resort, malalaking mga auditorium. So meron akong malaking kabigatan sa puso kami ni nanay sa ganong bagay. So marami nagsasadya sa amin na mangutang sa bangko. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo, mangutang sa bangko. At yung paliwanag naman po maganda. Na, siyempre, lagi kayo nagbabayad. Hindi mabuting may sarili kayo at yung mga binabayad nyo dyan, ihulog nyo na lang. At least, magiging inyo pa yan. Nakuha nyo po ako. So, yung pong gusto nating gawin sa Diyos, maganda. Pero yung parang sinasadya sa akin, mali. So, hindi ko po siya tinanggap. Kasi alam ko sa puso ko, may ibibigay ang Diyos. So, ang ginawa ko, in-apply ko po yung ways ng Diyos para sa kanyang works at yung nga po yung dwelling place at nabanggit ko na nga sa inyo yung purpose nun. Are you with me? And I wait upon the Lord. So pag natututo po tayo magantay sa Diyos, the more we learn His ways. Kaya yung mga padalos-dalos, yung po yung naliligaw ng landas, nakakamali. Pag ang isang bagay ay masyado pong major at maselan, wait upon God. Huwag kang magmadali. Huwag kang maniwala dyan sa mga text sa Facebook na siya raw po isang may-ari ng company at ikaw napili niya na online work lang ito, kikita ka ng 100,000 hanggang 500,000 isang araw. Ubus na pera mo. Amen. So, bibigyan ka niya ng maraming property, limpak-limpak na mga ginto, kasama yung kalansay ng mga hapon. At magantay ka lang ng matagal pa, huwag kang mainip kasi may maraming nakabaong kayamanan sa dagat. So, ang tanong, sino sisisid doon? Amen. Yung mga naunang simisid patay na, wala nang gusto mag-attempt. May kayamanan nga, pero sino sisisid? Kasi nasa ilalim huwag ka lang mainip. Nandiyan dyan yung kayamanan sa dagat, dyan sa kuweba, maghuhukay ka lang. Sino huhukay? Naghukay, namatay na. Wala pang nahukay. So huwag tayo magmadaling magtiwala at pumayag sa ganyan. Amen? Huwag tayo madaling magtiwala sa sino man ako, mahal kita, ikaw hinahanap ko, na naginip ako, pinakita ka ng Diyos sa akin. Ang dami ka nang nakita. Amen? Binangungot ka na nga sa huli mong nakita. May nakakita ka na naman. So huwag kang maniwala basta sa ganyan-ganyan na lahat gagawin ko para sa iyo. At pagkatapos natin makasal, pati bugbog gagawin ko sa iyo. Hindi ka na makakatanggi kasi under arrest ka na. So maging matalino po kayo. Ang dami scammer ngayon. Ako araw-araw nakakatanggap ako. Hindi na ako nagtataka. Kasi alam ng diablo kung sino yung guguluhin niya. Sa cellphone. Gusto mo ng kita, yayaman ka. Bigay mo lang sa akin
Pangalan mo, yung masaselang impormasyon patungkol sa kung sino ka. So, anong ginawa mo, tatay, sumagot? Anong sagot ko? Lahat ng sinungaling tutuloy sa impyerno, magbago ka, ang NBI, papunta na ng bahay mo. Magantay po tayo. Amen. Huwag tayo mag-invest sa mga investor na nagsasabing, mag-invest ka ng 30,000, sa isang buwan, kikita yan ng 50,000. O sa unang buwan, 2 buwan, 3 buwan, nakakuha ka. Ika-4 na buwan, namumutla ka na, wala ka lang nakukuha. Ika-5 buwan, yung nangangako sa'yo, wala na. Ika-7 buwan, nabalita mo, kinulong ng NBI. At nakalipas na 10 buwan, ayun na, hinatulan na habang buhay. Huwag po tayong maniwala sa ganun. Mag-antay tayo sa Diyos. At kung bibili kayong property, siguruhin niyo po nakaregister po yan sa Register of Deeds. Huwag kayong bibili lang ng mga ano po riyan, ng mga property na barangay certificate. Are you with me? Mabuti, titulado po lahat yan. At kahit may tax declaration po yan, alamin niyong maigi sa Registry of Deeds, sa LRA, sa DNR, especially yung po yung mga donated land ng government. Are you with me? Hindi kasi dahil mura, okay lang. Hindi ko po sinabing masasama silang taong sinasabi ko, mabuti maging matalino para hindi sumama ang kinabukasan mo. So, nagantay po si tatay. Hindi tayo nang utang. At yun po ang paraan ng Diyos. Isang araw, tumawag yung ating anak. Sabi niya, tatay, may lupa po ako sa 13 Martyrs hektarya. Kinausap ako ng Diyos, binibigay ko sa ministry. E di libre, walang bayad. Nakasan niya yung palakpak. Nako. O ngayon, nakatayo na yung dwelling place doon. Blessing sa buong mundo. So, isa lang po yun sa testimony. You must know the ways of God. So can you do His acts and His works without mistake. Hindi po ino-honor na Diyos yung ginagawa na marami sa Bible na ginagawa ang gawa ng Diyos sa ibang sa paraan ng mundo. Hindi nagwo-work out yan. Listen to this. Every works of God must be done according to the ways of God. And when you do that, you will become the winner and the devil is the loser. Amen. Ano po natutuhan po rito ni Pedro at saka ni John? Kasi sila'y pupunta po ng temple to pray. Pero hindi yun ang ginawa ng Holy Spirit. Minub po sila ng Holy Spirit para i-heal yung layman sa temple according to Acts 3, 5, and 6. Hindi natin masisi si Peter at si John kasi hindi pa nila alam ang ways ng Holy Spirit. Bago pa lang sa kanila ang Pentecostal experience. Yung tremendous baptism ng Holy Spirit na yan that possess their whole being. At dito pa lang sila tinuturuan ng Holy Spirit. At ano yung natutuhan nila rito? Yung leading ng Holy Spirit. Na ito pala ang paraan ng Diyos. Are you with me? Na yung healing must be done in the power of the Holy Spirit. Kasi kahit ihip ka ng ihip dyan, patong ka ng patong ng kamay, pray ka ng pray, kasaw ka ng kasaw, kung wala kang power, kung hindi ka puno ng Holy Spirit, walang magmamanifest na presence niya at magde-demonstrate ng power niya. Mapapagod ka lang. Are you with me? So the church must learn to do God's will and God's work in God's way. At para hindi tayo mahirapan, read the Bible, tingnan nyo yung buhay ng Panginoon. Huwag niyong tigilang, basahin, panoorin ng turo ni Tatay Apostol, you will learn how Jesus do things. At yun lang, din naman ang tinularan ko. Are you with me? Naunawaan ko po ang kabanalan by revelation. Kala naman sa akin nagturo manamit ng ganito, but the Lord Himself. Ang din ang nagturo kay nanay na i-design ang mga kasuotan ko. Because we learn a lot from God. The ways of God. Minsan, hindi nyo naiwasan kumain ng karne, baboy. Kakain kayo ng kakain ng red meat. So,
Natutuhan ko po ito sa Diyos. So para mabalance po yung acid ninyo at hindi masyadong umipek sa katawan nyo po yung mga karne na yan, hindi kayo ma-overweight at hindi tumaas yung blood pressure ninyo. Kasi pag mataas yung uric acid mo, tumataas din yung blood sugar mo. So kainan nyo po ng pinya para mabalance siya. Kung talaga hindi nyo maawat kumain ng karne. Pero kung maawat nyo, siguro sa isang linggo, minsan isa lang o dalawa. Nakuha niyo po ako. So we learn the ways of God. Hanggang ngayon ako po yung nag-aaral pa sa Diyos. Kaya ako naman ay natutawang lagi kong tinuturuan ng Holy Spirit. So mas lalo natin siyang makikilala when we minister Jesus. Gaya ng nasa lawag po tayo. Alam ko na yung compassion ng Diyos. I'm walking in the truth for the past 37 years. Pero yung nangyari sa lawag, it breaks my whole being to the compassion of God. And I learned a new thing about it. At natutuhan ko kung sino po yung magmamanifest nun. And that is the Holy Spirit. At ang key, upang ito po yung mangyari, so you and me must live a spirit-filled life every day. So ang ibig sabihin, babalik na naman tayo sa unang teaching, dapat lagi kayong puno ng Diyos, dapat araw-araw maya't maya may karanasan kayo sa Diyos. Amen. And number 5, lastly, you will know Him by having a pure heart. Lalo niyo siyang makikilala pag meron kayong pusong malinis. Tayo niyo yung mga taga-mundo, hindi nila makilala ang Diyos kasi marami puso nila. Walang reason ng Lord para ihayag ang kanyang sarili sa kanila. Ang talagang pinapaghayag niya ng kanyang sarili, mga lalaki at babae kayo na malinis ang puso, na kanyang hiniwalay para sa kanyang sarili. Now watch this, Psalm 4:3. But know that the Lord has set apart for Himself Him, and that is you. Him, that is you, who is godly. The Lord will hear when you call on Him. Dito, the Lord will hear when I call to Him. Are you with me? Ang tinutukoy ko po kayo, kaya ang word na ginagamit ko, dindigin niya kayo pag tumawag kayo sa Kanya. Kaya malinaw po na tayong mga anak niya, hiniwalay niya para sa Kanyang sarili. At hiniwalay niya tayo para mabuhay na godly. Anong ibig sabihin ng godly or godliness? It means your devotion to God. Na yung thought mo ay Christ-like, ang words mo ay Christ-word, yung character mo ay Christ-character, yung lifestyle mo ay Christ-lifestyle. So meaning to say, umiikot yung buhay mo sa Diyos, sa kalooban niya. Yun ang ibig sabihin ng salitang godly person. So godly, maka-Diyos, that you live for God and for His will. You live like Jesus, godly. Are you with me? At dahil hiniwalay ka niya para sa kanyang sarili, kasi godly ka, holy ka, pure ka, ang ibig sabihin, lagi kanyang dadalawin. Lagi ko itong ini-illustrate, ulitin ko uli. Ito, baso. So, kahit mahal to, hindi mo siya gagamitin pag may dumi. So, pag wala, gagamitin mo siya. At lagi mo siyang gagamitin kasi malinis siya. Lagi mo siyang pupunuan ng tubig. So, yan yung ibig kong sabihin. Pag malinis ang puso mo, lagi kang pupuspusin ng Diyos ng presensya niya. At ang pananalangin ay hindi kabigatan, kundi pribileyo, kasiyahan. Ang tao kasing malinis ang puso, laging nananabik sa Diyos. Ano pong sabi ng Psalm 42? As the deer pants to the water, so my soul long or pants after thee. Kung paano daw po yung deer, ano ba sa Tagalog yung deer? Hindi tupa.
usa. Yan. Kung paano daw po yung usa ay laging sabik sa tubig na nasa batis, na lagi siya nagpupunta ron para uminom, dapat daw po yung kaluluwa natin laging sabik sa Diyos. Kaya ang taong malinis ang puso, laging sabik sa Diyos. Dito mo madidiscovery na kung sabik ka sa Diyos, mas sabik na sabik siya sa iyo. Kanyo si Cornelio sa Acts 10, hindi naman nagturo si Peter ng baptism ng Holy Spirit. Wala siyang pinili sa baptism ng Holy Spirit kahit isang peraso. Para ilagay ni Cornelio yung faith niya. Wala siyang pinangaral. Ang tinuro niya ay salvation by faith. Amen. Justification, salvation by grace through faith in Jesus Christ. Pero, hindi pa tapos si Pedro mangaral, pinuspus na ng Diyos si Cornelio, yung kanyang pamilya, pati mga tauhan niya ng Holy Spirit. Ano po ang simpleng truth doon? Nakita ng Diyos na malinis ang puso ni Cornelio. Sobrang linis. Kaya ang Diyos nang nagkusa na siya po'y puspusin. Ito pong sikretong ito ay simple. Na dapat pang araw-araw niyong pamumuhay. Simple and powerful. Inuulit ko, walang narinig na teaching si Cornelio about the baptism of the Holy Spirit. But he received the Holy Spirit. Kasi nakita na yung puso niya napakalinis. Kaya hindi pa tapos mangaral si Pedro ng patungkol sa kaligtasan. Binautismohan na siya ng Panginoong Hesus, ng Espiritu Santo. At siya nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi lang po siya, kasama yung pamilya niya, pati tauhan niya. Question. Ang ibig mo bang sabihin, Tatay Apostol, yung kanyang pamilya, malinis din ang puso at nabautismohan? Ang ibig mo bang sabihin, yung mga tauhan niya, malinis din ang puso, kaya nabautismohan? Correct. Anong basis ko? Ito basis ko. Kung yung leader na si Cornelio, isang Italian centurion, ay tama ang buhay. Sa tingin nyo kaya yung mga nasa ilalim niya magiging mali buhay? Of course not. Pagka ikaw ay centurion at Roman soldier, it's a rule. Kung ano ang sinasabi mo, batas po yan at hindi pwedeng sawayin. Dahil siya po'y taong matuwid, bumaba sa kanyang pamilya at sa mga tauhan niya ang kanyang pagiging matuwid. Kaya pag siya'y nagsabing itong gawin natin, sundin natin ang Diyos, lahat po yung susunod. Kaya naapektuhan sila. Kaya nung nabaptize siya, kasama silang lahat. So, anong ibig kong sabihin? Ganyan kahalaga ang godly, ang apostolic, ang living like Jesus leadership. Na kung ano yung buhay ng nagtuturo sa iyo, ano yung buhay ng magulang mo sa pananampalataya, ano yung buhay ng magulang mo sa laman, yan ang mangyayari sa iyo. 1 Peter 1:15-16. But he who called you is holy, that is God. You also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. So binanggit po yung salitang in all your conduct. Ang ibig sabihin sa isip mo, sa pagsasalita mo, sa pagkain mo, sa pag-inom mo, sa paggalaw mo, sa pananamit mo, sa pag-aayos mo. Amen. Be holy in all your conduct. Sa pananamit mo, anong ibig sabihin nun? Tingin po kayo sa akin, kayo mga kababaihan. Sa mundo, okay lang po na kahit sa Facebook, nakabikini sila. Kahit sa kalsada. Sa mundo, okay yun. Sa mundo, okay lang po yun na may baro sila pero nakaliyad yung dibdib. So kita rito yung higad, alakdan, sawa. Sa mundo. Pero may panloob sila kaya lang hindi nakatago yung kanilang mga dibdib. Sa mundo yun. Ang sabi rito sa salitan Diyos, be holy in all your conduct. Kayong mga babae ng Diyos, may asawa kayo o wala, dapat yung mga dibdib nyo, iniingatan nyo. Hindi nyo pinakikita dyan yung inyong mga bukong-bukong, yung mga litid ninyo. Yung hindi dapat makita, dapat sinasara nyo yan. Are you with me?
At kung ikaw naman ay lalaki, be holy in your conduct, the way you dress. Dapat yung dibdib mo, hindi nila nakikita yan. Hindi nila nakikita yung hollow block sa dibdib mo. Dapat nagdadamit ka ng maayos. Hindi ka nagsusuot ng maninipis, nakita na yung atay mo, lapay, abdo, balon-balunan, bukol. Amen. Pati yung baboy na kinain mo, nakita, hindi pa natutunaw. They see it through. So dapat, magsuot ka ng maayos. Para walang krimen sa church. Walang immorality sa church. At wala pong impure thought sa mga anak ng Diyos. Upang yung Spirit of Plus ay walang puwang para pumasok sa bahay ng Diyos. Pero yung Holy Spirit ay may puwang para i-invade ang bahay ng Diyos. Yung bahay mo at yung buhay mo. Are you with me? Be holy in all your conduct. Yung pagsasalita, pananamit. Kasama po rito yung manner sa tamang pagkain. Bakit iba po mabilis mabusog? Sipin mo, punong plato, 30 seconds ubos. 30 seconds ubos. So bakit siya mabilis siyang mabusog? 30 seconds busog. Ubos yung laman ng plato, full pack. Hindi kain yun eh. Anong tawag doon? Gutom. Hindi ko naman sinabing kumain ka dyan na slow motion na. Para kumain ka ng normal. Ganito natin ilagay. Pag pumunta po kayo sa mga royalty, sa mga castle, sa mga palasyo, nakita niyo kung paano sila kumain. So decent. Ayun po yung tamang term. Thank you, Holy Spirit. Eat decently. Yan. Kumain po tayo ng may kalinisan, yung decenteng pagkain. Amen. Yung bang pag kumuha ka ng pagkain, limbawa, buffet yan, imbita ka sa kasal, yung susunod may makakain pa. Nakuha niyo po yun. At hindi lang may makakain pa siya, kundi yung naiwang pagkain, talagang presentable, hindi yung hinalukay mo lang. Kaya hindi na alam ng susunod kung saan siya kukuha. Kasi hinati mo yung daan eh. So, be decent. Hindi po ako nagpapatawa. Kasama po ito. In all your conduct eh. Pilahan ng pagkain. Minsan ganyan eh, buffet. Huwag mo kalimutang pastor ka. Huwag mong sabihin sa congregation, doon ka sa likod, hindi ka pa tumatayo. Ako sa harap, ako pastor. So, magantay ka. Amen? Kahit gutom ka na, huwag kang makipagitgitan. Kasi dadating din yung turn mo eh. Naintindihan niyo po ako? Kasi ang dami ko po nakitang kainan. Meron nga nagtanong sa akin, sabi niya, tatay, ganyan ba yung mga bishop at pastor ngayon? Sabi ko, nagtanong ka pa. Kagugulo. Kagugulo. Kaya yung mga pinaglagyan ng catering, yung mga ginamit, tumutunog lahat yun. Kasi nga, toing. Tapos pag wala ng laman, tatakpan, dong. So, kahit gutom ka, huwag mo ipakitang gutom ka. Be decent. Amen. Alam niyo ba ibig kong sabihin? Yung kumakain ka, kagalang-galang. Be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for God is holy. Ang word po nga niya, specific, personal eh.
Sabi niya, for I am holy. He will not be holy or attempting to be holy or trying hard to be holy. I am holy. Perfectly holy. It is His nature. God is holy. Hindi siya may dalang kabanalan. He is holy. So holy. Perfectly holy. At yan yung Diyos na nakatira sa atin. Marami pong teaching ng holiness eh. Hindi po ito topic ko, isisimplify ko lang. True holiness is this. It is living His life. That is true holiness. Kaya pag nakilala mo ang Panginoon, dahil ito mga principle na ito ay in-apply mo sa buhay mo araw-araw, believe me, ikaw ay palaging nagninining at nililiwanag sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit walang gawain. Yung aura mo iba. Pag pumasok ka ng restaurant, ng mall, o lumakad ka sa kalsada, o sumakay ka ng eroplano, kahit hindi ka nila kilala, lahat sila titingin sa iyo. Ma-attract sila sa iyo. Nung dating mo sa isang lugar ay merong dominancy spirit, that they will be attracted to you so much because the holiness of God is upon your life. His very nature. You are reflecting God Himself who lives in you. At yun yung isang sign na anak ka ng Diyos. Na ikaw ay separated for God. You know that God owns you. Jesus is your Lord. He bought you with a high price. And you are living for Him. And you are living like Him. In closing, Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang katapat ng pusong malinis ay makita ang Diyos. At pag nakita mo ang Diyos, nakita mo na ang kaligtasan mo. Nakita mo na ang kalusugan mo. Nakita mo na ang kinabukasan mo. Nakita mo na ang kasaganaan mo. Nakita mo na ang tagumpay ng buhay mo. At nakita mo na ang dakilang katotohanan na ikaw pala ay nasa mundong ito. Hindi para maghirap, magutom, magkasakit, mamatay, kundi ikaw ay nandito sa mundong ito upang maghari, mamuno, at maging pagpapala sa lahat at lumawalhati sa Diyos habang panahon. The Lord is so eager. His longing is so great to reveal Himself to you and through you. And I will pray today that the Father will create a great longing in your heart to know the Lord more and more. And don't stop knowing Him till you become like Him and you are raptured alive, perfectly healthy, very wealthy, shining in His glory, with great joy, with great peace and power, ruling, reigning, triumphing. For the Lord is about to descend any moment. Believe me, when the Lord appear today or tomorrow or next week, make no mistakes, the moment He appear, we will disappear. And get ready, for you are living in the greatest era of the Holy Spirit. And the work of the Holy Spirit is to reveal Christ to you and through you. Desire the Lord day and night and day, and enjoy your glory days. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM.
and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.